Okay, so maayong hapon, no? Pag-usap ka na itong nga tanan. Supposedly, nag-ready na yun ko mga outlines kung pitaka. Kaya kung pitaka, puno ng outline. Pero tingnan ko, nangawa man po sa man mga resibo. Mga receipt na mga nasunod, nangawa ang outline. So, karong atagnas ka po nun, this pastor magkidunta ang nakakuha na yun ani no, sa mga tayo sa worship and this school magkidunta ko Andre. But tungod kay pagtuon sa pulong sa Ginoo wala ni kaputlanan o wala kaputlanan. Amen? Amen. So karong atag na sa kapunon, let us study the Word of God atong isgutan o kapagatunan ang pulong sa Dios. Karong atag na sa kapunon ug sa dili pa yuko atong ulo, yung atong mata mag-aampo tayo sa Ginoo. Takaalam pagsabot sa mensahe. Nalaygon ug may gugmaon na mga Dios samahan tabangi kami o Dios ug pagbuhi panayon kung saon man Lord magkinabuhi dinhi kalbutan nga kauyon o Dios sa imong pagbuton because paligad dili gud namo Ginoo makabot ang success ma-attain Ginoo kadaugan kung wala gayon o Dios sa imong tramang Lord bisan pa man karong kapunon dihugi o Dios sa imong balaang spirit ni Ginoo ang matagusaw kanamo nga tanan Lord nga mo Dios ili aside set aside mga butang Ginoo nga maka-distort sa imong pagtuon sa imong mensahe pusaw Dios ang gahom sa yawa man nga dili Ginoo makasabot-samok sa pagtuon na namo Dios sa imong pulong. Bless man Lord ang kinabuhi na DR digo na silang pamilya Ginoo sila nga business. We pray Father God nga ikaw Ginoo padayon magapanalangin ngadto kanila kay tungod o Dios na hinigugma usab kami ngadto kanila isip Ginoo nga imong hinigugma. Higubani kami ug ang imong pulong o Dios mo kini ang paglaom ug among saligan sa matag sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong isgutan karong atak na sa kapuno nundong last nga Domingo o ginatun-an ang ginatawag timang finding no God's plan. O atong nga topic na pag-isgutan karon nga atak na sa kapuno murag mag-konekta lang gyapon ni. Atong isgutan karon knowing God's word no. Ibalua ang pulong sa Dios. Sa atong kinabuhi, atong text karon makita ni sa Acts chapter 16 verse 25 down to 34. Let us read, no? Sa Acts chapter 16 verse 25 down to 34. The Bible says, sabihin nyo nga Biblia, ug sundi lang sa inyong mga mata samtang akong pagabasahon. Ang pulong sa Dios na gayon, and the midnight, Paul and Silas prayed and sang praise unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Thou thyself to war, for we are all here. Then called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas, and brought him out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And he spake unto them the word of the Lord, unto all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripe, and was baptized in all his straightway. And when he brought them into his house, set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Ang Diyos, pagkapanalangin sa mga pulong ng ibasa. Sa kinabuhi ni Paul, sa Acts chapter 16, verse 25 down to 34, morning nga tayo si Pablo, si Silas, na preso sa panahon nga nanangyaw sila sa maong maayong balita o sa maong pulong sa Ginoo. Si Pablo, Silas, sa panahon nga naa sila sa prisuhan, wala nila nasinati ang pagpagulbol o ang pagreklamo diha sa Dios. Nga naman, tungod sa ilang kinabuhi, ilang nasayran, ilang nang naibalaan kung unsa katinuod ang pulong sa Dios. In Jeremiah chapter 10, verse 10, ako pagkabasahon, Jeremiah chapter 10 verse 10. Nindot po kayo ni sa mga nagduduha sa Diyos ng gilagaran. Jeremiah chapter 10 verse 10. Ingon ang Bible. But the Lord is the true God. He is the living God and everlasting King. And his wrath the earth shall tremble.
and the nation shall not be able to abide his indignation. The Bible says, Jeremiah expressed sa iyang feeling kung sa panahon nga siya nangalaga diya sa Dios. Ngayon niya, but the Lord is the true God. Nganong kinahanglanon nato hibalon o kaning hibalon pag-ayo ang pulong sa Dios because our God is a true God. Amen? Usahay magduhat-duhata, no? Una say nga ang tao grabe mga problema nga nagabot silang kinabuhi. Dili nila masabta, dili nila matagag kasulbaran ang ilang problema because they don't understand ug wala nila nasayran kung unsa ang maayong pulong sa Dios. Ingon ni Jeremiah, but the Lord is a true God, He is the living God. Kung dili nimo ni sayron sa imong kinabuhi, mahimo gyapon kawang ang imong pagsimba sa imong sa ginatawag sa imong Dios. Kaya kung magpamili ni sa imong kinabuhi nang ibaluon nimo ang pulong sa Dios, mo ganini first point katong tun-an. B. This is study. Breaking the words. This is na bansalan ko kana sa meeting natin Doors membro kana. Bansalan cooperative society na. Society na security na ba? This is no. First, ngano ang tao dili nila nay usahay mga tao nga magkutlo na lang silang kinabuhi, maghimo na lang silang mga butang nga dili matarong atubangan sa Dios ini kalbutan na because they don't understand sa maong pulong sa Ginoo. Karon sa pangalagan o sa pagkinabuhi nato ni kalibutan na knowing God's word ngano kinahanglan ni bal-on ang pulong sa Dios. In times of problem, in times of situation nga naata sa mga kabalaka, sa mga agony nga nag-abot sa atong kinabuhi, nga dili nato masabtan o dili nato kaya atagan kasulbaran, ang pagkibalo sa pulong sa Dios. Breaking the words. Amen? Matingala na lang ka kung doon ay mga kawadon sa imong kinabuhi. Matingala na lang ka nga grabe kadagang mga problema, temptation, ginatawag mga trials nga nag-abot sa imong kinabuhi. Sa panahon mo nang nasayran ng pulong sa Diyos. Break ni mo ang worries sa kinabuhi. Okay. Sa kinabuhi ni Paul, balik ta sa Acts chapter 16. Yung sila, doon sa panahon na niabot ang problema sa ilang kinabuhi. Unang Bible, maraming kaninot. And midnight Paul ang Silas prayed ang sang praise to God. Gihimo ni Pablo, gihimo ni Silas. Kung wala yun nila nasayran, sabi na ang plano sa Diyos ng ato silang kinabuhi. Kung wala nila naibaluan ang mga pulong sa Ginoo, do you think si Pablo Silas mag-ampo unya mag-awit diha sa tunggoy ka Dios? Imuon kaya na nila kung wala sila nasayon sa pulong sa Ginoo? That's why you know the word and you know God's word. Kung imo yung may balaan ang pulong sa Diyos, kung unsa ka tinuod, break you din mo. Bro, grabe na yung problema. Uri kayo na eh. Pres na nagas presuhan. Kung di mo nilang pag-awit pag-ampo sa Ginoo. Because they know sa pulong sa Diyos. Sa atong kinabuhi, di ta malimot. Tuho lang magkumawali. Madlok lagi ko ang isa na ay may sama na Eutychus. Naramdaman na Eutychus. Eutychus o Eutychus. Naronanas man sa lang si Eutychus. Hindi nagpauso na. Tinood lang sa Pablo Silas. Grabe kanindot ang nag-imo. Dako kayo kalian. Nga naman, sa Kristohanon nga pag kinabuhi sa kalibutan, gamay lang gani nga mga worry, gamay lang gani nga mga kabalaka nga nagabot sa itong kinabuhi, malimot na mangganit ang amaampo, malimot na mangganit na sa pag-awit diya sa tunggoy ng Diyos. Yung ni Pastor Johnny, sa iyong testimony, sa panahon na na-admit yung papa kay stroke, laking high blood, kanta-kanta siya. Sabi niya kanta-kanta sa motor, while siya nag-drive. Pero kung kanta, ganito itong tingog, kung ito patik tingog, ay nalang kong kanta, natik lang. Pero, hindi mo na Pastor Johnny. Hindi mo na sa mga, doon ay mga pagsabot o naibalo na sa mga pulong. Diba? Kung naatay sa mga kabalaka, kung imo nang ibaloon ang pulong sa Diyos, mag-break yun yung mga words.
tingala na lang ka na overcome nimo anang mga pagsulay, anang mga problems na nangabot sa imong kinabuhi because you know God's word. Kaya baluan nimo pulong sa Ginoo. Lord, kining mga pagsulay nga nagabot sa akong kinabuhi. Kini Ginoo mga kabalaka nga nagabot sa akong kinabuhi. Ginoo ma-overcome ko ni. Because tungod at pinaagi sa imong mga saad, for like example, naa ka sa mga worries sa mga financial, naa ka sa mga kakulangon, nga Lord, dili na ko mamalaka, dili na ko mag-worry, bisan wala ko'y kalanon, bisan wala man ko'y kwarta, or wala ko'y bandi sa kalibutan, but Lord, malipayon ko. Nga naman, kay imong naibalaan ang pulong sa Diyos, sa Biblia, gikot sa Bible, sa Philippians chapter 4, verse 19, but my God shall supply all your needs. Kung dili ni mo na masayran, kung dili ni mo na may buluan sa Bible, nakagid ka. Okay nyo? Kubalakagid ka. Ano man nga, uy, saan na lang ito, saan kay kubalaka ba? Lahir tayo. Ano man, kay kung imo nang nasayran ng pulong sa Diyos, kung imo na ning naibalaan, uy, ang Diyos ni ay may musupply, malipayon na. Diba? Na mo mga unbelievers, grabe na problema, kung sa imo lang, mangidap. Hold up na lang ang bangko. Kung muhimo sila mga butang nga, mas bisan sala at ubangan sa Ginoo himuon nila basta maka salapit lang. Ulura man to problema sa tao. Ulura na ka problema sa tao. Money, pera, kwarta, problema sa tao. Mana, kung imo na nasayran, pulong sa Ginoo nga Lord, thank you. I-remind ko sa imong pulong that your God, nga ikaw ang Diyos, na mo-supply sa akong in times nga nag-worry ko financial, ko'y angay ka ba lang ka. Ma-overcome ni Lord, pinaagi sa imong pulong. Amen? So muna, breaking the worries. Say, di na maglangan, dali lang yun. Contentment. No? If you know God's word, kung imong naibala ang pulong sa Diyos, kabalo ka makontento. Amen? Look at the life of Abraham ug nila ani Sarah. Dili sila kontento. Nga naman kulang sila diha gayud sa paghibalo sa Dios nga ilang gisimba ug ilang galagaran sa imong kudo. Imagine imo ni Jesus ay sa Ginoo. Okay, Abraham. Dito lang mo sa Kanaan. No? Whatever happened, bisan unsa may mahitabo sa panahon nga naa mo na ng lugar, ayaw mo kabalaka. Kontento lang mo kay ako ang Dios. Ako ang Ginoo nga nagsugo kaninyo nga magpabilin mo anang lugar. Pero silang gimot. Sa panahon nga niabot ang kawaton, sa panahon niabot ang kagutom, kauhaw, niabot ang famine. What to do? Sa Egypt, nibahada, nilusan. Kaya nga naman, ang sila kontento. Kulang sa pagkabalo, kulang sa hindi ka kontento karon sa imong kinabuhi. What pasabot? Ayaw. Philippians chapter 4, verse 10. So, ali man ni pasudyani. Kung nindot kay balik-balik ko kulang sino ba? Philippians chapter 4, verse 10. Ako lang nakuyot pagbasa. Tingnan niya, but I rejoice in the Lord greatly that now that the last your care of me hath flourished again, where you were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Tingnan ni Paul, I know God's word. Naibala na akong kulong sa Ginoo. Ano man, kontento ko. In times na naang situation sa panahon nga gigutom ko, sa panahon nga giuhaw ko, sa panahon nga naakos kawad, on kontento man ko. Why? I know God's word. Naibala na akong kulong sa Diyos. Content. Una, sa itong pinabuhi. Ang pagkontento, may mga tao karon nabisa na sila ang bandi. Sige ako hindi sila makontento. Porsigido mahimo sa mga butang. Kinabisan, hindi na tama tumangan sa iyo. Continue gyapon sa kuhimo. Kasi sila kontento. Kung mo lang tayo ng Bible, hindi mo lang kawan. Silang pagpaningkamot, grabe, nilang pagpadato. Pero nga sa Bible, Mark 8:36. For what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? Okay, dili ka makontento. Yun ang Ginoo. Okay,
Kung maangkon man nimo ang tanang kaptaangan nga nasa kalibutan. Usa may pulo sa tao. Kung malaglag man ang yang kalang. Di ba? Yung galit ni Jesus Christ, sa panahon nga nagpagawas ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo. Pagawas sila o katunggal spirit. Yung sa Ginoo, mo pagkalipay. Ginoo pagkalipay mo. Kaya yung ngalan, may sulat na sa Digos Kinabuhi. Be content. May balaan mo, makabalo ka makontento kung may balaan mo masayran hindi mo kulong sa Diyos. Ay, kung yun na kontento ka nga, Lord, kontento na akong ginawa. Wala ni mong plano sa kinabuhi. Kontento na ko, Lord, ginatulo lang kape, upat kape, patol lang ginakape. Lord, kontento na lagi ko, Lord, sa tulo kape. Minaw, hindi ko kauli. Kontento na ko na, Lord. Mo naman na imong plano sa kinabuhi ba? Isuon, I tell you. Hindi mo pag yung sayron. Hindi mo pag yung hagpaton ang kulong sa Ginoo. Hindi mo pag yung masayran ang mga laing plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Dagan man gud o ang basihan ang kontento. Kung pagka-kontento, na bisan dili na nimo makaya to, ay nagkurso. Namong iban nga tao bisan dili na gyud makaya, bisan dili na gyud makaya silang kusog sa ilang power, tuloy mo gyapon nila nga man sila kontento. Hindi pastor katawsan pa. Kanang ang pagka-kontento nga, himo na imong best, himo na imong tanan. Unya wa to nimo nakapot. Kontento na ka. Kaya bang, himo na imong best nga dili ito mo makaya. God will be guys. Natagal sa alin sa Ginoo. Mo na ang plano sa Ginoo sa Ginoo. Pero napaday kay lahi ang plano sa Ginoo. Di lang ko makontento Ginoo nga muko lang. Utog na buinit akong lubot, ang lubot pindok na ko. Inak lang ko ganina. Buinit na ko. Abi ko gising na ko sa. Pero wala. Sabi kinabuhi. Know God's word, you're very difficult now. Amen? If you know God's word in your lives, friends, sister and brother in Christ, mother and hindi mo, masasatisfied ka sa iyo. Kung ang pagkontento, o di makahatag sa nimo, amen? Pero mga tao, hindi makontento. I believe, wala nila nakabot ng Ginoo na kalihan. Do you think dato sila malipahin na? Mag-inom gani sila. Buwan gani sila matulog mga barkada, lakaw-lakaw gani. Ano man, sila kontento naman. Mangita pa nila. Pero karon malipayon na kayo natin. Amen? Like Paul, they content. Whatever nila nitapos na sila. Whatever happens sila nila. Binasa po isuan. But we know God's word. Kaya balawan nilang pulong sa ito. Kontento sila sa pagdayig. Pagdimaya. Amen? Lastly, yung three naman. Inanta ko na yung manod. Last, this want to break in the words, contentment of sin. Knowing God's word, one of the plan of God in our lives, kung kung yung sa plano sa Diyos ito kinabi, to know God's word, hindi mong ibalawan ang pulo sa Ginoo. Yung service, ngunit ang isang sagrado pinibutang, na gusto sa Ginoo, noon sa kinabi. Like example, to attend Sunday service, muni ang iyong responsibilidad. Itungod mo po niyang plano sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Ang tao ni mo, no? Ang mga tao kaniadto sa Bible. Isa si Jesus Christ, hindi mo sa pagtagad. Kanang ang service, daghan siya og mga synonyms. Hindi na ko na-memorize ng dictionary. Dictionary. Ang service, una, na mabilong po na siya sa inatawag for like something, pray to God, ampo ka sa Ginoo, pasa kang Bible, or isa ba, anything, no? Ngayon mag-ihimo nga makaday, katubangan sa Ginoo, service na, no? Kaya mag-ihimo at tubangan sa Diyos. Pero ang gusto sa Ginoo, pag mo yung isip pag-ayos sa imong kinabuhi, find mo sa imong kinabuhi, na ang service yun, hindi po sa imong kinabuhi. Amen? Na kinang Lord, mo din ni Ginoo ang imong gusto sa kinabuhi nga servisyo ko diha kanimo Ginoo. In times nga nasa mga difficulties, mga problems nga nagabot sa kinabuhi amahan, ang imong gusto sa kinabuhi.
natagan o ang pagservisyo gayon sa imong ngalan. Because for the true God, you are the living God. Yan. Sige no. Isaw, si Jacob. Isaw gaya itong servisyo ni Jacob. Si Vinir, si Rebecca. Grabe si Vinir. Rachel. Rachel. Rachel, lagi ang pag-service. 14 years. Hindi mo ganit na sa tao nga ito sa tao. How much more nga ikaw mismo yung service mo. 7 years lang ito, hindi mo. 14. I hope na natin ano ito di bang po? One po, kalimtan, pag-service mo. Kanina sa Tokyo School, giving once na yung service mo. Naminaw ka niya, tukang simbahan, naminaw ang kulong sa Diyos. Sa nakamulat doon yung service mo. Naagis mo. Ano pinipray niya sa atong kinabay, kita malimot. In our daily living in this world, ato po ang yung sayro ng kulong sa Diyos. Open ang Bible. Open kayo Bible. Open Bible. Sa close kayo ni Perminti ba? Close. Kami yung sabon, close Bible. So, yung pangyari mo, open Bible. Open kayo listanan. Season, out of season. We need to know this. Mauni ang atong gabayan. Mauni ang atong paglaon. Mauni ang atong tinatawag na padayunan na nagkasusinar sa atong pagkinabuhi. Ikaw pinipray nga ato po yung isip kayo, panuod po yung dapat pa kayo kaya naman, finding God's plan, pagpangitas plano sa Ginoo, kung saan ang butang ay mong yumon karon, to know God's word. Lord, ang imuning plano sa akong kinabuhi, na akong sayron, ibaluon pag-ayo ang imong tulong sa akong kinabuhi. Dagan kayo tao, wala ito nila na sayran, dagan naging sikta. Pero ang nila na ibatan, kung saan tinuod, sa kamaturan, ibutang, isulat sa mga atas na. I hope na ito knowing God's word, sake ko din mong worries. Makontento ka, at mahimo mo magpadayo ng iyong servisyo niya sa ating if you know God's word. Ano naman eh, yung pagpangalaga sa Diyos, din natin ang kaya, naging discouragement. Pero kung hindi mo na sa ato na yung sayro, kabalog na tama. Overcome na sila na mga pagsulay na kami sa mga. Yung pinagpay na natin, sometimes, na mga pinag sa Diyos, knowing God's word, let us pray. Saray ko, ano ba'y kumahon ng mga Diyos naman? Thank you, Father God, sa inyo. Sometimes, Lord, we commit sins before you. But Lord, thank you because you are the faithful God who sustain sa mga Ginoo kinanglanon sa matanggan tao in our daily living, Father God, na akaw Diyos. Because we know that you are the living God, you are the true God, na madayo ng Diyos, na nagkuban sa matagusan. Lord, tabangin kami, day by day, Lord, na mo Diyos, mayroon ng iyong tulong. Na mo Diyos, piliasayad amahan, katong mga butang o Diyos, na makadistore Ginoo sa among pagtuon, pagbasa sa iyong tulong. Nasayad kami o Diyos, ikaw ang Ginoo nga nalipay, kung sa panahon nga, ang iyong tulong, maoy among tunan sa matagisan ng mga kinahanglan. Bless my Lord, ang iyong iglesia, sinawinan, look, Parigad, nga hindi malangan swear, Parigad, nga iyong hatag mo Diyos, ang first building Ginoo, araw mo po Diyos, ang tapukan, pagsalong-saluhan Ginoo, pagtuon sa iyong tulong. Bless my Lord, ang mga taong iyong gamiton, ikapunin mo na kasing-kasing, padayon ng Diyos, na dili ginumundang sa pagtabang sa iyong ministry. Bless my Lord, and pamilya sa at natibunan, mga nagkamanti o sa Jimboy, sa Joshua, na Lord, sila sila, ikaw ito padayo, magamanalangin nga ito kanina. Salamat man Lord sa lugar na ilang paglang ka na mo Diyos, nga mong padayo ng iyong tulong, ikaw ito padayo, magabalik sa iyong panalangin nga ito kanina. Salamat sa mga encouragement Ginoo, na bukod ang buktan sa matagusan ng mga. Salamat ikaw, alam na Jesus. Amen.